Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Nor A. Salman, nakabilang sa group number 3 at andito po ako ngayon para mag-report patungkol sa ang kultura at komunikasyon. Pero bago po natin simulan, gusto ko po sanang batiin ng magandang araw ang ating butihing guro. Magandang araw po sa inyo, ma'am, at lalong sa inyo na din po aking mga kamag-aral. Magandang araw sa inyo. So simulan na po natin ang ating topic. Sa usaping kultura, marami po tayong mga bagay na naiisip patungkol dito. Marami tayong mga halimbawa na naiisip, lalo na dito sa atin, no, sa Mindanao. Marami tayong pwedeng gawing halimbawa, no? Lalo na pag tinanong tayo kung ano bang alam natin sa culture, madalas sinasagot natin yung mga kulintang, mga ganun-ganun, no? So, ang ating mga anthropologist ay nagbigay ng mga halimbawa at definisyon ng sinasabing kultura. Ayon kay Edward Tyler, ang kultura ay tumutukoy sa isang masalimot na kabuuang binubuo ng karunungan, mga paniniwala, sining batas moral, mga kaugalian at iba pang mga kakayahan at mga ugaling nakamit ng tao bilang isang miyembro ng lipunan. Ano nga ba yun? So, dito sa mga bagay na ganito ng mga paniniwala, sining batas moral, mga kaugalian, medyo may alam na tayo dyan. So, pero aware ba tayo na kahit yung mga pag-uugali natin ay kasali pa rin sa culture, no? Na kung saan tayo nabibilang. Naniniwala ba tayo doon? So, totoo naman, no? Ganito, no? Example, no? Ano yung napapansin ba natin, kunwari, may taong galing Maynila, no? So, madalas, kadamihan sa kanila, no, lalo pag galing Tondo, pag nakikipag-usap sila, parang normal yung murahan, no? Kumbaga, culture na nila yon. Kumbaga, yung mga murahan na gano'n is parang naging expression na lang din nila yon. Ina-address nila as an expression. So, nga tayo ngayon, mga tao nga, bago sa paninig natin yung mga gano'n, minsan, maiinis tayo, no? May mga gano'n. So, ayun. Sa proseso ng komunikasyon, malaki ang kinalaman ng kultura upang maging matagumpay ito. Sa katunayan, marami ng komunikasyon na hindi nagtatagumpay bunga ng pagkakaiba ng kultura, ang mga kalahok at kawalan ng mga malalim na kaalaman ukol dito. So, ganun, no? Sa example natin kanina, tulad nun, pagka nagkaroon ka ng kausap na lumaki sa culture na, or lumaki sa lipunan na kumbaga normal yung mga murahan, yung mga kung ano-anong salita na nanggagaling sa bibig nila na hindi naman nila binibigyan ng kahulugan na kumbaga kung sinabi nilang ganto ganyan is gano'n na talaga, kundi ay mga ano lang sa kanila yon, kumbaga expression lang, no? So, ikaw na hindi nasanay sa ganung kultura, medyo mapipikon ka na magkakaroon ka ng inis dahil hindi ka sanay sa ganun. Akala mo inaaway ka, 'di ba? May mga tao naman na nasanay sa mga malalambing na minsan akala mo kung macho, akala mo hindi siya gano'n, no? Kung ikaw masyado kang sensitive, no? Ayun na nga. So, ayun, tulad ng sabi dito, may mga pagkikipagkomunikasyon na hindi nagiging maayos dahil sa hindi ganong kalawak or kalalim yung pag-alam natin sa kultura ng bawat isa. So, ayun. Masyadong malaki ang papel ng kultura sa ating buhay, lalo sa pagkikipagkomunikasyon. Tulad na lamang dito sa ating next panel. So, sa next panel natin, makikita natin dito ang isang proseso ng pagkikipagkomunikasyon. Tinatawag na modelong kontekstual, no? Context model sa ibang tawag, no? So, makikita natin dito kung ano yung parte ng kultura. Nasa kalagitnaan siya. So, and alam naman natin siguro kung ano yung cycle na nakikita natin dito o siklo. So, sa pagkikipagkomunikasyon, kailangan ng pinanggagalingan. Sa pinanggagalingan ng message, no? Bago siya bago maging mensahe ang message ay sasabihin ay i-encode muna niya ito. Ayun. And then bago dumating sa ma-decode niya muna yung sasabihin mo. Kumbaga maririnig, iisip niya kung anong mensahe ang gusto mong sabihin, and then siya ay magbibigay ng feedback. Bago mo na magiging feedback yun, i-encode niya yun. At sa'yo naman, bago mo naman marireceive ulit marireceive kung anong sasabihin niya, i-decode mo pa yun or iintindihin mo pa yun, pakikinggan mo pa yun. So, asan yung kultura dun? Nasa kalagitnaan. So, ibig sabihin, kada makikipag-usap tayo, no? Andun na yung kumbaga andun yung kultura.
kakambal na nun. Kumbaga, parang tulad na lamang sa may ganun, sinasabi nilang asal squatter, puro mura, no? Kundi naman to, social naman tong kausap ko, mga ganun, no? Yung may mga masyadong mayamang accent, no? Ayun. Sana naintindihan. Yung next panel naman, inuri ni Edward Hall, isang batikang anthropologist, no? Ang kultura ay inuri niyang kultura sa dalawang kategorya batay sa pamamaraan ng pagdala ng mensahe, no? Ayon sa batay sa pagdala ng mensahe, no? Ito ang low context culture at high context culture. Ayon sa kanya, ang low context culture ay ginagamit ang wika ng direkta upang ipahayag ang ideya, nararamdaman sa loobin, opinyon ng isang individual na kabilang sa gantong kultura. Ibig sabihin, ito yung mga taong klase ng mga tao na nagdadala ng wika nila ng kumbaga kapag sila nagsabi punto por punto or wala nang ligoy. Kaya para sa mga low context communicator, ang mga salita ang batayan ng kahulugan. Ibig sabihin, word for, kumbaga ano yung sinasabi nito, nakalimutan ko kung paano sabihin. Kumbaga kung ano yung sinabi nila, yun na yun, no? Wala nang paligoy-ligoy pa. Ibang-iba ito sa high context culture na ang ang pagpapakahulugan sa mga salita ay hindi lamang nakabase sa salitang ginagamit ng isang individual. Kumbaga, no, magkasalungat sila. Kung yung isa, yung low context culture ay punto per punto, so i-assume na natin ng high context culture ito yung mga medyo may mga pasakalye, no? Okay, so next panel tayo. So sa next panel natin, makikita natin ito ang mga katangian ng low context culture at high context culture. So, sa low context culture, makikita natin na nangingibabaw sa ganitong kultura ang kahulugan ng mga salita kaysa sa mga contextual na palatandaan. Sa kabila naman, sa high context culture, ang impormasyon or mensahe ay mas nakasandig sa mga contextual na palatandaan gaya ng oras, lugar, panahon, relasyon at sitwasyon upang bigyan kahulugan ng ang komunikasyon. So, kung sa low context culture, kung ano ang gustong sasabihin talaga, ganun yun. Kung mas nangingibabaw yung kahulugan ng mga salita, no? Sa high context culture, itataon muna nila, no? Kung anong panahon, ganun sila, no? Kung anong relasyon, kumbaga itataon nila kung ano yung kausap nila, kung anong araw, kung anong panahon ba kung nasa anong panahon ba, no? Kung babagay ba yung mga sasabihin nila, no? Nasa timing, no? Okay, low context culture ulit. Pinapahalagahan nito ang sariling pagpapahayag, malayang makalahok sa mga komunikasyon na ipapahayag ang kanilang opinyon at hangarin sa direktang pamamaraan. Isikap itong hikayatin ng kapwa upang tanggapin ang kanyang punto de vista. Okay. Ito naman sa low context culture, no? Kumbaga parang sabihin natin wala silang pakialam, masabi kung ano ang gusto nilang sabihin, no? Para malaman ng kausap nila kung ano ang gusto nilang sabihin. Kumbaga wala silang paki sa emosyon mo, no? Sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Sa kabilang banda naman, high context culture, no? Mas pinapahalagahan itong relasyon o ugnayan tulad ng sabi kanina, no? Kumbaga ang mabibigay nating example dito ay kunwari may ka-close ka, no? May ka-close kang tao. And then may hindi ka naman ka-close na tao. So, pag sa ka-close mong tao, no, minsan ganun tayo, no, lalo sa atin, minsan di natin kayang sabihin yung mga gantong bagay, dinadaan natin sa mga palihis na mensahe, no, hindi natin dinedirektang sabihin, no. Mga ganun, minsan pinapanahon natin, lalo pag kunwari ay broken, no. Minsan kino-comfort natin ganun, no, may mga bagay na gusto tayong sabihin din hindi natin masabi ng diretso kasi nga ganito yung nangyayari sa kanya, nalulungkot siya, no, baka magpakamatay pag sinabi mo kaagad, no. Kumpara naman sa low context culture, wala siyang paki sa kung ano man ang nangyayari ngayon, kung sasabihin talaga kung anong gusto niyang sasabihin, no. So ayun. Dito naman, no, sa low context culture, hinahangaan sa gantong kultura ang pagsasalita ng direkta, maayos at malinaw, no. Kumbaga sa low context culture, no, sa gantong context culture hinahangaan sila, no. Hinahangaan yung kanilang style ng pagpapahayag or pagbigay ng message bilang kumbaga malinaw,
no? Maayos, direkta. Kumbaga, hindi na kailangan pang dumaan sa sa high context culture, excuse me. Sa high context culture naman, no, pinapayagan sa ganitong kultura. Kumbaga sa culture na ito, ang ibang kalahok na siya. Kumbaga hinahayaan na silang mag-feel, no, magpuno na lang, no, sa mga sasabihin nila na para hindi na masyadong direkta, no. Kunwari sasabihin nilang may negative comment sila sa isang tao. Hindi nila sasabihin na ganito ka negative yun. Kumbaga may mga idadagdag sila doon na para magmukhang negative lang, no? Parang ganun. Or di nila sasabihin talagang direkta kung ano yun. Ganun. Gets ba? Okay, sa ating next panel, ito yung mga lugar na sinabi ng mga anthropologist, no, or sociologist na mga lugar na kung saan gumagamit ng low context culture. Sila yung Amerika, Canada, Israel, Kunlurang Europa. No, sila yung mga taong kumbaga nakaugalian na nila nga mas pinapahalaga nila na direkta at malinaw ang kanilang pagpapahayag ng emosyon, opinion at idea. Hindi nila kinagigiliwan. Kumbaga ayaw nila yung mga usapan na walang ganyang paksa. Kumbaga hindi naman nasa topic, no. Ayaw nila yung mga ganun. Mga out of topic na mga salita. Ay sa context culture naman, no. Ito yung mga bansang gumagamit ng high context culture or kaugalingan nila yung nagamitin yung high context, no. Ito yung Japan, Gitnang Silangan, no, at saka Pilipinas, no. Mas binibigyang halaga ang hindi direktang pagsasalita upang mapanatiling magandang ugnayan, no. So, sa atin, no, kumbaga wag mo nang sabihin sa kanya baka mag-away pa sila, no. Kung ganun, mga ganyan, no. Alam naman natin siguro yung mga ganyan. Kumbaga wag mo nang sabihin, no. Tapos minsan magtatalo pa kayo. Kailangan niya malaman kasi yun. Para sa kanya rin naman. No? It's for his own good. Mga ganyan. Ganyan. Ang mga taga-high context culture ay nakikita ang taga-low context culture bilang madaldal at insensitibo. Ayun. No? So minsan, no, madalas din sa atin, no, minsan, grabe, no, sa atin, no, nakikita natin yung mga taong ganun, no. Kayo ba kung anong klaseng tao ba kayo? Ako naman kasi subjective naman to. Hindi naman siguro lahat ng Pilipino ganun, no? Pero karamihan siguro. Kasi para sa akin parang maraming tao naman talaga yung ganun, no? Pero no, sabi dito mga ganun, kumbaga kinikilala yung mga ganun. Kahit sino naman makita tayo ng masyado namang harsh magsalita si ganito, no? Masyado naman siyang walang puso, no? Nakakarinig tayo ng ganyan. Pag nakakita tayo or nakarinig tayo ng taong may sinabing direkta, no? Hindi ka ng mga taga-high context culture ng pagiging maligay bilang hindi masyadong tapat, no? So, ayun, no? Minsan na sobrang hindi mo maligay pag sinabing ganito. Kunwari, sinabing ganito, pangit ba ako? Tapos sasabihin, hindi, gwapo ka. Kasi, nilikha ka ng Diyos, no? Mga ganon. Ginilikha ka ng Diyos bilang espesyal, mga ganyan. Parang gusto niya sabihin na i-appreciate mo na lang yung kung anong meron ka, hindi niya na lang sinabing i-appreciate mo na lang kung anong meron ka kasi idadaan pa sa maraming pasakali para malaman mo kung gaano ka ka-importante sa mundo, no? Ganon. So ito sa next panel, ayon kay host feed, isang batikang anthropologist kung di ako magkakamali, maaari rin daw uriin ng mga bansa bilang individualistiko at kolektibo. Halimbawa niya sa mga individualistiko ang Amerika, Canada at Australia. Sila daw ay namumuhay sa individualistikong kultura, no? Kung saan ang mga tao pinapahalagahan ng kalayaan. Kumbaga, importante sa kanilang pagiging malaya, no? Meron silang mga freedom of speech, mga ganon, no? At sariling tagumpay, kumbaga para silang mga independent individuals, ganun, no? Kumbaga nasa culture nila yon. Sa kolektivismong kultura naman, gaya ng Latin America, Asia at Gran Britanya, mahalaga ang kooperasyon, no? Kumbaga tulong-tulong, no? Kapakanan ng grupo bagong sarili. Kumbaga mahalaga daw sa mga naturang bansa yung kumbaga kapakanan ng grupo bagong sarili, no? Bansa muna bago sarili. Yung isa naman, sarili muna bago iba, no? Parang ganun. Grupo muna bago sarili. Ayun. Madaling salita. Okay, andito sa next panel, sasabihin dito kung ano yung mga katangian nila. Ano nga ba ang katangian ng individualistikong kultura? Itinuturing ang sarili bilang hiwalay na entidad sa kanyang lipunan, independent, malayo. Tulad na sabi natin kanina, itinuturing silang bilang independent, no?
kumpara naman sa isang, itong kolektibong kultura ay ang ang oryentasyon ay binubuhay ng konsepto ng pagiging tayo, 'no? Kumbaga sama-sama, 'no? Kumbaga walang iwanan, 'no? Pamilya, gano'n. Sa pangalawang katangian ng individualistong kultura, mas nangingibabaw ang pangangalaga at pagpapahalaga sa sarili bago ang kapamilya. Tulad nun, sarili muna bago pamilya. Masyadong 'no, kung pamilya na mismo yung parang hinihigitan mo, 'no, mismong pamilya mo, 'no. So sa kabila naman, aasahan natin dito yung nabibilang sa kaunting grupo subalit permanente ang pagiging bahagi nito. Ayun, kumbaga hindi naman sila nabibilang sa maraming, di naman ganun kalawak, pero solido, 'no. Hindi naman sila ganun taliwas sa individualistikong kultura, 'no. Taliwas syempre, magkaiba naman talaga sila na maraming kagrupong kinabibilangan ay hindi naman permanente ang asosasyon dito. Kumbaga, kung hindi daw parehas sa individualist, kung marami silang kagrupong kumbaga, marami silang kagrupo kasi nga sila may parang self-intent ata bago silang parang may interest muna ata bago nila kaibiganin yung ganito, bago sila makipag-close dito, kailangan meron silang may magbe-benefit sa kanila. So, hindi mahalaga sa kanila yung kahit at gaano kadami at basta nagkaka-benefit pa rin sila, 'no. Mas marami, the more the merrier. Ayun, sinabi dito sa pangatlong ang pakikipagkaibigan ay nakabase sa shared, yun. Kumbaga, hindi sila makikipagkaibigan kung wala silang, hindi sila magbe-benefit, 'no? Kung may kilala kang mga may mga kilala kang taong gano'n, baka nasa ibang culture sila lumaki, de joke lang. Kakaiba naman kahit nasa isang culture lang tayo. Kumbaga, yun yung majority sa kanila, 'no? So ito, sa kolektibong kultura, ang desisyon ay nakabatay sa kolektibong pamamaraan. Ang parangal ay nakabatay sa kontribusyon sa grupo. Buhay na buhay ang kooperasyon sa bawat miyembro ng grupo. Kumbaga, ang desisyon dito ay nakabatay sa kolektibong pamamaraan. Kumbaga, hindi pwedeng desisyon ng isa lang ang masusunod. Kailangan kumbaga pag-iisipan ng lahat, 'no? Pagtutulong-tulungan nilang mag-gather ng mga plans. Kumbaga, mayroon silang gustong gawin. Ganito, anong ba uso dito yung kumbaga, anong gagawin natin mga tol? Paano na tayo nito mga tol? Mga ganun, kumbaga, sama-sama, 'no? Nagtatanungan, 'no? Ang parangal ay nakabase sa kontribusyon ng grupo. Kumbaga, ang mga prize, 'no, kung may mga ganun, kumbaga ikaw ito, ginawa mo to, yan, ginawa mo yung part mo, ito, ginawa mo yung part mo dito, no? Kumbaga, pinaparte-parte pa nila, 'no? Yung kumbaga, natatamo ng grupo kung nag-success, mga ganun, 'no? Buhay na buhay yung cooperation sa bawat miyembro ng grupo. Kumbaga, masyado silang cooperative, 'no? Kumbaga, tulong-tulong talaga. Walang iwanan. Lahat gagalaw, ganon. So, ayun. Sana maintindihan natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa, no? Kung hindi nyo man maintindihan, usong magtanong. Ito naman, isa pang mga pagkakaiba. Itong individualistikong kultura ay may mataas na pagpapahalaga sa autonomiya, pagbabago individual na seguridad at pagkakapantay-pantay. Okay. So, ditong individualistikong kultura ay meron silang mataas na pagpapahalaga sa autonomy. Ano ba yung autonomiya? Yung parang yun yung parang self-governance, parang kumbaga wala kang kumbaga sarili mo yung mo, kumbaga walang namamahala sa iyo. Hindi ka pwedeng pagdesisyon ng iba, kundi sarili mo lang talaga. Ikaw magdedesisyon kung saan ka pupunta o anong mangyayari sa buhay mo, bahala ka na. Sa kabila naman, may mataas na pagpapahalaga sa tungkulin sa grupo, utos, tradisyon, edad, seguridad ng grupo, status at hierarkiya. Ayun. Dito sa kolektibong kultura, may mataas na pagpapahalaga sa tungkulin sa grupo, 'no? Kumbaga, kung ikaw kung kunwari sabihin natin na kung ikaw taga-sulat ka, magsusulat ka, dapat, 'no, mahalaga yung tungkulin mo doon. Kailangan maging responsibility mo 'yon. Yung pagsunod mo sa utos, 'no, pagsunod mo sa tradisyon. Kung ito, ganito lang dapat tayo. Kung lalabas tayong nakapantalon, tradisyon natin yun, dapat pantalon ka lalabas. Edad, kailangan mong respeto yung mga matatanda sa'yo, 'no? Kailangan mong sundin yung mga matatanda sa'yo, 'no? Seguridad ng grupo, sinisecure mo dapat yung grupo, no, bago sarili. Ayun, status, kung ano yung status mo. Kung ikaw, ito yung status mo dito, kung ikaw guard ka, no, parang ganun din yun. Kung yung social status mo, kung single ka, alam mo dapat yung mga ganto ganyan, no, mga ganyan.
Kunwari may jowa ka, alam mo dapat yung pagpaplano mo sa pamilya mo nang hindi makaapekto sa grupo, no? Ayun, at hierarkiya kung ano yung ranko mo, sa society. Pwede sabihin natin kagawad ka ba? Kailangan mong gawin yung ganito bilang kagawad para sa grupo. Ayun, sana naintindihan. Ayun. Ang ating next panel ay patungkol sa konklusyon kung ano nga bang individualistiko at itong kolektibong kultura. Individualistikong kultura ayon kay Kendra Cherry, itinuturing na mahusay ang isang taong malakas, self-reliant, mapag-iit at independent. Sa kanilang culture, tinuturing yung mga tao na may ganung culture na may kumbaga self-reliant, di nila kailangan ng iba, malakas nga sila no? Independent. Sa kolektibong kultura naman, mas pinapahalagahan ang pagsasakripisyo. Mahalaga sa kanila yung pagsasakripisyo, pagiging matulungin, no? Parang Pilipino talaga, no? At uunahin ng kapwa bago sa sarili, no? Bago sarili, no? Kapwa muna bago sarili. Magkaibang pamamaraan ng komunikasyon na ginagamit ng individualistiko at kolektibong kultura. Ang katanggap-tanggap sa isa ay maaaring hindi katanggap-tanggap sa iba, no? Magkaiba sila, no? Sa kanilang pagkikipagkomunikasyon pa din, may mga, kumbaga, may mga conflict pa din, no? May mga tanggap dito na hindi tanggap dito sa iba, no? Yan, gets natin. So, ano yung cultural sensitivity na sinasabi dito, no? Ayon sa Southern University. Tumutukoy ito sa pagiging malay sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga kultura nang hindi naghuhusga kung alin ang tama o mali. Nagdudulot ito ng respeto, pag-unawa at epektibong komunikasyon or interaction. Okay, so ayun. So, ganun pa man, no, kunwari kahit saan ka man nabilong doon sa grupo na yun, pag mayroon kang cultural sensitivity, ibig sabihin may malay ka na, no? May malay ka na sa kultura ng iba't ibang tao, no? Iba't ibang kultura sa buong mundo, no? Kahit ganun pa man sa mga sample kanina, no? Kumbaga, wala na sa'yo kung ano yung tama at mali. Basta ang nasa iyo is yung respeto, no? Pag-unawa, no? At dahil doon, meron ka ng respeto at pag-unawa sa kultura ng bawat isa, magkakaroon ka na ng kumbaga, mas magiging effective yung communication nyo or interaction. Kasi nga, wala nang judgment, wala nang kung anong ganyan-ganyan, wala ka nang iniisip na iba. Kumbaga, welcome na welcome para sa'yo yung ganong mga culture. Ayun, sana naintindihan po ang ating report. At sa report na ito ay meron po tayong ibibigay na 10 quiz. Sana po ay maka-perfect score tayo, no? So, good luck sa atin, guys, no? Maraming salamat sa pakikinig at wasalam. Dahil pag na-develop natin ang culture sensitivity ay magkakaroon tayo ng epektibong pagkikipagkomunikasyon or interaction sa bawat isa. Ayun, so yun na lamang po ang aming report. Maraming salamat po. At kami po ay magbibigay ng quiz para sa inyo. At ayun na po ang mga susunod na panel. Sana po ay screenshot nyo at sagutan sa isang 1/4. Okay, answer only, no? Answer only po ang pagsagot sa ating mga quiz. So, good luck po sa inyo. Pag may di naiintindihan sa report namin, magtanong po, pwede nyo po akong i-PM or sabihin nyo na lang sa GC. Susulitin ko pong sagutin yan. At kung hindi naman po kaya, andito naman po ang ating butihing guro na si ma'am para i-explain kung ano ang mga
hindi natin nauunawaan pa. So ayun, screenshot na lang. Okay. Maraming salamat po.